meron siyang, wala doon sa affidavit, meron siyang mga allegation na nagpipick up siya ng pera, dinadala niya as instructed by former President Duterte or ni BP Sara. Alam kung saan sila nagpipick up ng pera. Pag sinabing ihatid mo kay ganito, ihatid niya yan. So maraming occasion, he named several politicians kung saan siya nag-deliver. Of course, pag tinanong ko siya kung inabot mo ba sa congressman at senador, sasabihin niya hindi. Kasi yung instruction lagi, iwan yung kotse kasama susi. Ganun. So duffel bag ito, kakaiba sa unang narinig namin kwento sa ibang sitwasyon na nakalagay sa kahon ng noodles. Well, sa kwento namin is mostly duffel bag eh. Ang tanong ko nga sa kanya, ba't hindi nyo nalang ilipat yung pera, kotse, to another kotse? Attorney, sa dami ng CCTV, mainit sa mata yan. Mabuting iwanan mo na yung kotse, and susi, mura lang naman ang second hand na kotse. Makakabili ka ng kotseng 250,000, mga van 300,000, tapos open deed of sale, iwanan mo na yan. Kaysa yung magbubuhat ka pa ng pera na ililipat, masyadong mainit sa mata yan. So hindi siya nag-drive ng armored van? Ay, hindi. In fact, may isang detainee sa BJMP na co-accused niya. Of course, hinahayaan niyang kusang magsalita na yung tao na yon, co-accused, can corroborate yung pick-up and delivery ng pera. Kasamahan niya sa kidnapping case. Ayaw niya lang i-pressure na magsalita na rin dahil natatakot din. So mas level up ito. Yung iba, bumibili lamang ng magkano? Tig 4,000 na luggage, naka-sale pa. 50% off. Ito, ang luggage niya, kotse mismo. Kotse mismo, oo. Iwan susi, iwan sa mall, iwan sa parking. Ganun daw yung galawan nila.